Hello everyone! Welcome back po muli dito sa ating YouTube channel and welcome back pa rin dito sa ating garden. And for today's vlog, ang share ko naman sa inyo guys, eto may nag-comment nito dito sa ating YouTube channel na kung pwede ba daw na ipakita ko kung ano ang ginagawa ko doon sa ating mga potting mix na pinagtanggalan or yung mga pinagtanggalan ng halimbawa ay namatay na plants or yung ginamit na natin ng pagre-repat. Kumbaga ay yung mga plants na napagtaniman na natin. Yun, nag-comment siya doon and hindi ko lang matandaan ang name ni ma'am. Aking hahanapin muna at ilalagay ko dyan sa ating screen na yan. So, shout out po sa inyo ma'am and thank you po sa inyong pag-comment. And yun nga, kagaya ng sinabi ko na, kagaya na sinabi ko nga po ay, ipapakita ko sa inyo ano ba yung ginagawa ko dito sa ating mga potting mix lalo dun sa mga namatayan nung plants or hindi nag-successful yung plants na nandoon. Syempre, hindi po natin siya itinatapon and may ginagawa lang ako at yun nga sabi ko sa inyo, yun yung share ko sa inyo. Ang ginagawa ko doon, hinahayaan ko muna siya na nandoon sa kanyang paso or yung dun sa pot na pinag-alsan niya. And ipapakita ko sa inyo guys yung mga pot na pinag-alsa natin. Ito yung mga pinag-alsa ng mga aglaw, ng mga bugambilya. Papakita ko sa inyo guys. So siguro naman ay familiar na kayo guys dyan sa ating area na yan, dyan sa ating garden. And yan, sumisilip dyan yung ating mga pot na pinagamitan or pinag-alsa ng mga halaman. Yan guys. Ito kung tandaan nyo, ito yung pinag-alsa natin ng suksum na jaipong, yung red na suksum. And yan pa yung ating mga pots. Ito yung mga pinagtaniman natin ng bougainvillea. Ito yung area kasi ng garden na medyo likod na. So dyan ko inilalagay yung mga paso natin. Ito mga pinagtanggalan natin to ng ating mga syngonium na inilipat na natin dun sa ating may mga plant rack. Yan pa. Actually, ako ay nakapag sterilize na nitong ating mga potting mix. Kaya kakaunti na lang itong natira dito. Gusto ko lang maipakita sa inyo yung pag-i-sterilize nitong ating mga potting mix na nagamit na. Kasi yan guys ay hinahayaan ko lang muna dyan. Medyo malilim dito sa area na to kasi dito ay kung mapansin nyo nandito yung malalaki nating yan, mga rubber plant. So nasa ilalim lang siya dito banda. Yan, dyan lang siya nakalagay. So medyo malilim dyan, hindi din siya masyadong napapataka ng malalaking patak ng ulan kasi nga nasa ilalim siya ng ating mga rubber plant. So at the same time ay may net naman din nga tayo. Kaya dyan ko lang sila ipinaglalagay. At yun nga guys, inumpisahan na natin ang paglalagay dito sa ating naka-ready na planggana. Itong ating mga lumang potting mix na nakalagay dito sa mga dati na nating mga paso. Halos katanghali ang tapat nga po ng masipagan natin na mag-sterilize nitong ating mga potting mix. At buti na lang talaga tayo po ay may net na dyan kaya hindi natin masyadong ramdam ang init ng panahon. Pagsasama-samahin nga lang po natin muna dyan sa isang planggana yung ating mga potting mix na pinagtanggalan nitong ating mga halaman. At kagaya po ng sabi ko nga kanina, iba't ibang klase po ng mga halaman ang dating nakatanim dyan sa mga potting mix na yan. May mga succulents and cactus, may ornamental plants, at meron din pong mga vegetable plants. At wala po yung problema basta pagsasama-samahin po natin sila dyan. So naipon na natin dito guys yung ating mga potting mix na nagamit na ating i-sterilize nga. And kumuha lang ako ng tubig. Kahit anong klaseng tubig, pero mas maganda kung ito ay rain water or pwede din yung tubig gripo natin na ating iset aside na ng at least ay 24 hours. Pwede yon. Pero pwede din namang yung talagang sinahod na natin sa gripo. So yan, ganun lang laki yung or kadami yung tubig na ating gagamitin. And nag-ready ako dito. Ito guys yung ginagamit ko.
as usual, sila pa ring dalawa ang magka-tandem. Itong ating suka, and ito naman yung ating any brand ng dishwashing liquid. Ito din, suka, any brand din ng suka or vinegar. So, ang gagawin lang natin yan, kita nyo ba, ganyan siya kadami. Ganyan siya kadami yung ating suka, and ito yung ating sabon. Ito ay sadyang ginagamit ko na dito sa ating garden, and tatansyahin lang natin ang paglalagay dito sa ating tubig. Ihahalo natin dito sa ating water. Open natin. Yan. Ibuhos na natin lahat. Kasi medyo madami itong ating mix na lalagyan. So, inilagay na lang natin lahat yung ating suka. And, lagay na din natin itong ating dishwashing. Medyo kakaunti na to, pero kasya pa ito. Yan. Kasi, kung alam nga nyo, ito talaga, ginagamit ko din to na parang pesticide or insecticide dito sa ating mga plants. Lalong-lalo na yung ating mga vegetable na halaman. Kasi, kumbaga, wala itong ganun na side effect. Hindi ito, ika nga ay hindi kayo matatakot na kainin yung inisprayan nito. Kasi ito naman nga po ay suka lang at saka itong ating dishwashing na liquid. So, kuha muna tayo ng gloves. So, magsuot muna tayo ng gloves. Yun. And then, haluin natin siya. Haluin natin hanggang sa siya ay mag-mix ng maayos. Medyo mainit dito sa tayo natin. Pero dito ko mas ginusto na halo-halo. Mas maluang kasi dito sa area na to eh. Yun. So, yan na guys ang itsura nitong ating gagamitin na pag-sterilize nitong ating mga potting mix. And, ibababa ko kayo ng kaunti. Kasi alam nyo ba na ang suka talaga ay napakagandang pesticide. Napakaganda niyang pesticide. Ibababa ko kayo ng konti para makita nyo yung gagawin natin. So, after nyan, nating mahalo itong ating tubig, vinegar, at saka dishwashing liquid. Ilalagay na natin dito sa ating mga potting mix na pinagsama-sama dito. Actually guys, napakaganda pa nitong ating potting mix. Oh, look. Yan. Ang ganda pa niya. Ito ay madaming rice hull at saka carbonized rice hull. Ito naman sa area, sa isang to ay madami namang pumice. Yan. So pag pinagmix natin to, ang ganda ng kalalabasan nito. Ayun nga lang, need muna natin siyang i-sterilize. So ang gagawin natin, tanggalin natin yung mga dahon-dahon. Uutay-utayin. Itong isang to ay hindi ganun kaganda. Pero pag na-mix naman natin dito, magiging okay na siya. Magiging pantay-pantay na siya. So, ibububu nyo lang siya dyan. Hindi na tayo gumamit ng pang-spray. Hindi na natin to inilagay sa pang-spray. Kasi mas mabagal pa ang paglalagay natin dito. So, ang gagawin na natin, utay-utay na lang natin siya na ibububo or ihuhu dyan habang hinahalo natin itong ating potting mix. So, ganyan lang. Yan. Halu-haluin nyo lang. And makikita nyo, kasi nga, kung pansin nyo, talaga, di ba yung mga hilaw natin na pagkain, suka talaga yung nilalagay para mapatay yung mga bakterya dyan. Ganon din yan guys. Oh, look. May uod siya dyan, pero later on, di ko alam kung kita nyo. May uod siya dyan. Ito banda. Yan. Later on, mamamatay na siya. Yan oh. Putla na agad siya. Medyo maliit lang. Hindi ko alam kung kita nyo. Medyo maliit pa lang siya.
So, putla na agad siya. So, kaya yan, talaga napaka-effective nitong ating suka or vinegar. So, ganyan lang. Utay-utay nyo lang, ibububo itong ating hinalo dito sa ating potting mix. And haluin nyo lang para yung mga component nitong ating potting mix ay equally distributed na. At pati naman yung itong ating minix dito na vinegar, dishwashing liquid at saka water ay mablagyan din lahat. Yan o, look. Pakita ko sa inyo. Excuse me guys ha, dun sa nadidiri sa ating bulate. Naka-gloves naman po tayo. Look. Nawala na siya. Talaga makikita mo na lang na siya ay namamatay. So, hindi lang bulate guys ha. Itong ating mga potting mix, ito lalo na at yung may namatay na halaman. Kalimitan may kuto, may aphids. Yan. So, kapag nilagyan natin ng suka, ay mamamatay talaga siya dyan. So, yun yung way ng ating pag-sterilize nitong ating mga potting mix. At dahil love po natin talaga ang paghahalaman, ay kahit medyo matrabaho itong ginagawa natin, ay talaga namang iginigiit natin or talagang binibigyan natin ng panahon para ito ay ating magawa. Kasi sulit naman po talaga ang magiging resulta nitong ating ginagawa para dito sa ating mga potting mix. And mamaya nga po sa dulo ng video natin na to, ay may ipapakita ako na kung anong magiging resulta after a month nitong ginagawa nating pag-sterilize nitong ating mga lumang potting mix. So, ito na guys yung itsura ng ating potting mix. Okay lang na siya ay basang-basa. Kasi ito naman ay after a month pa natin siya gagamitin. And ilalagay lang natin ito dun sa area na hindi siya mauulanan at hindi din direktang matatamaan ng sikat ng araw. Pero hahayaan lang natin siya na nakabuyang-yang na ganyan. And then, kuha lang tayo guys ng malinis na timba para dun muna natin siya mailagay. So, yun. Kuha mo lang tayo. Isalin lang natin dito. So, ayan guys, dyan lang muna natin siya inilagay, dyan sa area na yan. Kasi ito, make sure lang na isasalalay nyo siya sa bato or simento para hindi na siya ulit maakyat ng mga bulate, mga aphids, or kung ng anuman, yung mga kuto na magmumula dito sa lupa. Yun din ang isang problema kapag lupa pa yung pinaka-base ng inyong mga paso. Kasi naaakyat talaga siya ng mga uod, bulate, or mga aphids, kuto, yun. So, dyan muna natin siya nilagay. And dito sa area na to ay may bubong. Hahayaan muna natin siya na mag-stay dito ng mga at least ay 1 month. Yan, 1 month siya na nandiyan dyan. Hindi natin siya tatakpan kasi hindi naman siya mauulanan dyan kahit umulan. And hindi din siya direktang natatamaan ng sikat ng araw dito sa area na to. Pinagpawisan tayo ng husto kasi mainit doon sa area na yon. Sobrang init kasi ngayon ay mga 1 o'clock pa lang. So talagang pinagpawisan tayo ng husto. And nga pala, after a month na siya ay nandoon, pwede ninyo na siyang gamitin, pwede ninyo na siyang kunin at gamitin. At ito guys naman yung ginagawa ko. Kasi meron ako dito na after a month na nag-sterilize ko. Ito ating mga potting mix. Ito naman guys yung ipapakita ko sa inyo ngayon. So ito na guys yung itsura ng ating na-sterilize na potting mix after a month. And after a month ay pwede na nyo siyang gamitin or isama doon sa ating mga ginagamit na potting mix. And yan, kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng texture nitong ating
na-sterilize na potting mix. Kasi ito nga yung mga pinagtanggalan ng mga halaman dati na ngayon ay okay na. And ito ay may mga kaunti pang carbonized rice hull, at saka may pailan-ilang dingang pumice. Kasi ito nga yung mga ginamit natin. So yan ang ganda. Ang ganda na ng kanyang pinaka-texture. So ito, ready na natin itong gamitin. And ang ginagawa ko lang, guys, ay sinasamahan ko ito nung ating mga rice hull at saka carbonized rice hull. Yun naman ay nakikita nyo na sa mga video ko dati pa. And ipapakita ko lang din ulit sa inyo para may idea kayo, yung mga hindi pa nakakapanood ay mapanood at magka-idea kung ano nga ba ang ginagawa ko dito sa ating na-sterilize na potting mix or na ating pinaka-garden soil. Ito na ngayon guys yung ating pinaka-garden soil na gagamitin dito sa ating mga plants. So, ang sukat niyan, halimbawa, kasi 1:1:1 eh. Kumbaga pantay-pantay lang. Halimbawa, isang dakot nitong ating garden soil, isang dakot niyan. And then, isang dakot naman nitong ating carbonized rice hull. Yan. Isang dakot naman nitong ating carbonized rice hull. Yan. And then, isang dakot din nitong ating rice hull. Yan, isang dakot na rice hull. So, yan lang, ganyan lang. Kasi pantay-pantay naman nga siya. Medyo dagdagan lang natin ng kaunting lupa kasi kumbaga kakaunti ang dakot natin sa lupa dahil lumalaglag na agad siya. Yan, ganun lang ang ginagawa ko. Or kung kayo naman ay halimbawa para sigurado naman kayo, yan. Halimbawa, may paso kayong ganito. Isang ganito na garden soil. Yan, isang ganito na garden soil. Lagay lang natin dito. Isa din na ganito na carbonized rice hull. Yan. Iwasan natin ng konti. Yan, isang ganyan na carbonized rice hull. Yan o. May kasama pang pinagsunugan ata to. And then, isa din ganito na rice hull. Halu-haluin nyo lang after. And yan na. Pwede na nyo itong gamitin sa inyong kahit anong klaseng plants. Except sa mga succulents at saka sa mga cactus. Pwede na ito. Ready nyo na siyang pagtaniman. So yan, napakabuhaghag, airy, at magaan itong ating potting mix na to. So yun guys, tapos na tayo na mag-sterilize ng ating mga dating potting mix or yung ating mga nagamit na potting mix ay ating in-sterilize na at nakapagpakita na din nga ako sa inyo na after a month niya kasi talaga yun ay na-sterilize na natin after a month kaya ganun na yung itsura niya, maganda na. And yun, ito naman yung guys yung next kong i-share sa inyo siguro ay mga next week. Ito naman ang ating mga rubber plant ay ating ikakat na yung ating na-markot dyan. So, yun naman guys ang inyong aabangan. Meron tayong minarkot dyan sa baba. Kita ba? Yun, yung may plastic na yun sa baba. Yun. Yan naman ang i-share ko sa inyo. May dalawa na tayong na-markot dyan. And
yun naman ang inyong aabangan. So muli po, salamat po sa inyong pagsama dito sa ating YouTube channel. And dun pa po sa hindi nakaka-subscribe, click nyo po yung subscribe button dyan sa baba. Hit nyo na din ang like at don't forget to leave a comment para po magka-idea ako kung sino ba yung mga nanonood at kung ano-ano pa yung mga gusto nilang or gusto nyo na ma-share ko dito sa ating YouTube channel about sa paghahalaman. So muli po, maraming salamat po and bye-bye everyone. Ingat po, bye-bye.